Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Each day I'm lonely. Every day so sad. Stranded heart but brave inside. Time to move on and find someone else to heal this broken heart. Time to look around. Patient love would grow. Stubborn heart, but soft inside. Time of confusion. Can expect love and return. Just give your love away. Time to mend my broken heart. Time to find someone new. My wounded heart now ready to fall in love. Feel the beating one more time. Hear and see there's
Yes, good morning. Nandito naman tayo ulit sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. to 12 noon and to be hosted by yours truly, Denise Laksamana. Yan, dito na tayo ulit. So, bago natin bigay yung ating topic for today, may papakita tayong isang teaser. Kasi noong nakaraan, di ba, pinalabas natin dito yung teaser ng workshop namin sa GBT Films, yung kay Direk Vic Lictiro. So ngayon, meron naman ulit isa pa. Ito yung coming soon na aming AAGS movie, The Sisters. Yan. Ipakita mo nga yan. Teaser na siya. Mama kayo sa amin. Halika na! Halika na! Wala pa pala music. Yan, medyo maiksi lang yan. Ano siya, teaser shoot na siya. So, coming soon pa rin yan. Kasi, hindi pa natin alam kung kailan yung start ng shooting niya. Pero definitely, this week, mag-start na rin kami ng isang movie shoot. Dito sa, San Mateo Rizal, ang namin. This Sunday. So, isa po siyang fantasy. Yung isa po, hindi ko alam kung anong title niya. Pero, definitely dalawa daw this coming Sunday. So, yan. Bago tayo magsimula nung ating topic. Ito yung muna yung isa ng music muna bago yung topic natin, yung starting over again. Kasi yan po ang magiging title ng ating topic. Ang pagsisimula. Yan. Magsisimula. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get
topic natin ngayon is starting over again. Parang yung panimula niya na panimula sa buhay mo. Kung meron ka mga bagong dapat gawin ay masisimulan mo yan ngayon. Paano ba? Saan ba sa yung proseso niya na kailan ba itinakda yung pagsisimula? 'Di ba? Ito kasi yung meron ka ngang isang bagay na gusto mong gawin. 'Di ba? So, paano mo siya sisimulan? Natural, bibigyan mo siya ng mga step by step. 'Di ba? Katulad ng ngayon, mag-start, yun. Magpapasimula kami ng mga teaser shoot, movie, ganyan. So, binibigyan namin yan ng kaukulang takda kung kailan ibibigay yung location niya, yung script, yung mga ganon. So, dapat talaga nakaayos, nakasettle siya. Ang lakas ng echo. Nakasettle siya para bago kayo magsisimula niyan, dahan-dahan kasi para at least maayos na yung kalalabasan ng gagawin ninyo. Kasi 'di ba? Kung halimbawa, kailangan bawat kayo isa-isa, prepared kayo para pagka sinimulan nyo yan, talagang maganda yung pagkakagawa. Kasi kailangan nagkakaisa kayo sa bawat hangarin nyo bago nyo masimula ng isang bagay. Kasi ang simula natin ay meron din syempre pagtatapos, di ba? Minsan merong maigsi, merong mahaba, pero sa pagpoproseso niyan, kailangan talaga na itakda mo ang araw at oras. Yung talagang swak, di ba? Kasi pag hindi, mahirap din eh. So, yun yung mga bahagi na sa mga bagay na nagsisimula. Pag-uusapan nyo na saan ba tayo, ano ba dapat yung una nating gagawin? Doon kayo sa step 1. So, sasabihin mo kung oo, tuloy ba o hindi. So, sasagot siya ng oo. Ngayon, kung tuloy yan, doon naman kayo sa step 2. Kailangan na kumpleto kayo. Then, number 3, tapat sa mga magagandang schedule, diba? Para at least walang hassle kapag inumpisahan nyo na yan. Then, yung pang-4, pag nandun na kayong lahat, magmi-meeting pa kayo bago kayo ulit talaga mag-start kung ano ba yung mga gagawin nyo kapag isa-isa na kayo. Like ako, or sa ibang kasama ko, sino ba yung pwedeng mauna sa amin? So, yun, i-briefing kayo na bago kayo niyan start. So, pagka natapos mo na yung isang bagay na yan, masasabi mo na parang ang bilis-bilis lang na nagawa natin to, 'di ba? Kasi oo, kung meron kayong pagkakaisa doon sa sitwasyon nyo, magagawa nyo ng maayos 'yan. So, sa pagsisimula, meron kayong mga, alam mo yung mga alatuntunin din kayo na susundin para magawa nyo ng tama ang mga dinidesisyon ninyo. Sa buhay, ganun din. Kung halimbawa nga, sa exam mo naman, ano naman ang una mong gagawin, di ba? Magre-review ka. Kakabisaduhin mo yung mga bawat bagay dyan na dapat mong isagot. Kasi pag nagkamali ka, wala na. Failed ka na. Pag isa lang mali, lahat na. Hindi naman. Kung sa exam naman, kahit kalahati niyan, masasagot mo. Basta, nag-aral kang mabuti. Mga bagay naman kasi, dyan nagsisimula talaga yung pag-aaral, di ba? Hindi naman din natatapos tayo sa pag-aaral din. Tuloy-tuloy lang yan, tuloy-tuloy. Parang may natapos, tapos meron namang isa pang bagay na susundan mo. So, may iba na namang proseso yan ng pagsisimula. So, dapat yan pangangatawan mo yung bagay na ginusto mo. Kasi merong iba na parang sa simula, okay. Tapos, pagdating ng oras, bago magsimula, ayun na, parang umaatras na siya.
ano yan eh, isa yung paglalarawan doon talaga sa itinakda sa'yo. Kaya nga sinabing panimula, pagsisimula. 'Di ba? Parang past, present, future. Magsisimula, pagsisimula, tsaka yung nagsimula na. So, dapat magampanan mo yung mga bagay na, alam mo yung inatas talaga sa'yo. Kasi sa buhay mo, parang ganun din, ikaw magdadrive ng buhay mo, di ba? Sa sasakyan. Anong una mong gagawin bago mo yan mapaandar? Di ba paiinitin mo muna? Huwag lang yung ulo iminit. Yung sasakyan, di ba? Tapos, i-open mo na yung yung sasakyan. Tapos yan, pag umalis ka na, 'di ba? Parang ang buhay mo na dinadrive mo. Hindi naman na typical na talagang sasakyan. Kasi hindi ako marunong mag-drive, pero yung buhay ko, ako naman ako nagda-drive niyan. So parang yan na yung sasakyan ko eh. Yung life, 'di ba? Life car mo siya. Pero yung ganun din, dahan-dahan lang din talaga. Bago tayo hinay-hinay lang kasi pagka alam mo yung minamadali mo, paano mo magagawa yun eh? Walang nagsisimula kapag minamadali. Kagaya niya napagalitan dahil nga nagmamadali, di ba? Pag-aalis ka ng bahay mo, nagmamadali ka, marami kang pwedeng maiwan eh na naku po, yung gamit ko na importante na iwanan ko. Kasi nagmamadali ka nga. Hindi mo in step by step yung pagsisimula mo bago ka umalis. 'Di ba? So dapat arrangement dun sa situation na gusto mo nga gawin. For everyday life 'yan ha. Not only dun sa exam or shooting whatever, everyday life. Kahit nandun ka lang sa bahay mo, may pagsisimula kang gagawin bago mo masabing pwede mong matapos. Yung iba, hanggang simula lang. Alam mo, pangit yan pagdating sa business. Puro simula. Ang ganda, no? Simula. Pagdating ng kalagitnaan, umaayaw ka na. So, mabilis kang magtapos. Paano mo nasimulan kung ang bilis mong matapos? 'Di ba? Ang tagal mong inisip. Ang tagal mong gawin. Yung pagsisimula mong gusto. Tapos, sa biglang iglap lang, ayaw mo na. So, parang napapagod ka kaagad dun sa gusto mong gawin. Ginagawa mo, pero parang yun eh, labag yun sa kalooban mo. Kapag ganun. Na, ang bilis mo lang pakawalan yung pinaghirapan mo. Ang tagal mo pinag-isipan eh, 'di ba? Ganda-ganda ng simula mo, tapos pagdating ng dulo, wala na. Parang sa bintana, kakabukas mo lang, mamaya isasara mo na. Paano ka kikita noon? Paano magtutuloy-tuloy yung mga bagay na maganda para sa'yo? Paano kung yun talaga yung itinakda para sa'yo, tapos inayawan mo? 'Di ba? So, masasabi mo na baka pagsisihan mo pa dahil nagproseso ka, alam mo, nagpagod ka na sa lahat, biglang ikaw din yung magbabaliwala dyan sa mga inuumpisahan mo. Pangit yun na puro simula. Wala ka nang katapusan doon pag ganun. 'Di ba? So, kailangan yan, pag nagsimula ka, alam mo na okay naman yung business mo, ituloy-tuloy mo na, 'di ba? Ang hirap kasi pagkabibitawan mo, gatas ang ganda-ganda naman. Meron akong ganyan na friend ko, sabi niya, start tayo, business. O sige. Sabi ko, ako naman pumayag ako. Tapos eto, pagdating ng oras, wala pa siguro sa kalahati, wala pang 1 taon. Siguro siya, hindi ko alam kung naka-1 taon na whatever, di ba? Wala pang 1 taon, sabi niya, i-stop ko na. Sabi ko, ang gulo mo naman, 2 times na tayo na ganyan, biglang, stop mo agad. Sabi niya, meron daw siyang pera na 80 to 100,000. Kakapiranggot lang yun. Pag nagastos mo yun, wala na. 'Di ba? Mauubos at mauubos siya. Pero yung business mo, kung nandyan pa siya, isipin mo, more than 80 to 100,000 pa yung pwede mong maitabi. 'Di ba?
Yun nga lang, umayaw na siya kasi napapagod na raw siya. Sabi ko, ang gawin mo, kapag meron kang business na gusto mong simulan, yun talagang alam mong hindi mo aayawan. Yung mag-i-stick to one ka lang pagdating dyan. 'Di ba? So, mahirap yon. Ngayon, sa isang relationship naman, nagsisimula kayo, tapos, pagdating ng oras, aayawan nyo, aayawan nyo agad yung isa't isa. Kasi may ugali na ganun yung mga tao, di ba? Gusto niya to, tapos pag hindi kayo nagkasundo, wala na, ayawan na, naglalaro. Sa bagay, ginagawa na nilang laro yun. Di ba? Pangit. Kung simula, biglang tapos. Kailangan ayusin mo ng diretso. Wala ka naman pinuntahan na bumalik ka kaagad eh. Sabihin, hindi ka kampante dun sa sinimulan mo talaga. Dahil hindi mo, hindi ka makontento doon sa kung ano man yung nangyayari sa'yo, kung ano man yung natatanggap mo, 'di ba? Hindi ka natutuwa masyado dahil gusto mo nga bitawan agad eh. Mahirap 'yon. Alam mo kung meron ka lahat naman siguro talaga ng bagay mahirap. Walang bagay na madali. Talagang ang lahat ay paghihirapan at paghihirapan mo bago mo 'yun makamit. Pero meron mga ilan kasi na parang sabi nila ang bilis-bilis naman. Ang bilis mo naman makuha yung gusto mo. 'Di ba? Hindi naman din sa mabilis. Talagang siguro talagang para sa kanya na 'yun dahil kaya nakuha niya agad. Pero believe me, huwag ka maniwala dun sa hindi niya pinaghirapan 'yun. Pinaghirapan niya na kahit nga isang picture na gagawin mo 'di ba? Nakailang shot ka. Hahanapin mo pa rin yung pinakamaganda doon, 'di ba? Oh. So, hindi mo pa sasabihing tapos ka na. May tuloy-tuloy pa yan. Sa isang larawan lang yan, or mga videos. Pag inedit mo yan, ulitin mo rin kasi sabi mo, teka, hindi maganda. Baguhin natin. May ilang shot yan. 'Di ba? Pipiliin mo kung ano yung pinakamaganda, yung pinakamaayos na ilalagay mo doon. Kasi kung pangit yung napili mo, babalik ka na naman sa una. Lagi na lang una. 'Di ba? Bagay maganda pag number 1 lang. Kaya lang, pagdating sa mga bagay na ganyan, talaga may 2, 3, 4, 5, 'di ba? Kasi parang alam mo, may impress mo kasi sila kung halimbawang ikaw mismo sa sarili mo na sa pagsisimula mo, alam mo na yung tamang direksyon na gagawin mo. Hindi yung paikot-ikot ka, maliligaw ka noon pag paikot-ikot ka. Kailangan bago ka humakbang, alam mo na kung saan yung patungo. Kung mag-failed ka man, at least tinry mo yung bagay na sinimulan mo, 'di ba? Na hindi mo na tayo matatapos kasi inumpisahan ko yan, nandito pa lang ako sa kalahati. Pwede namang kalahati lang talaga, 'di ba? Kung hanggang doon lang talaga yung kaya mo eh. Pero kung kaya mo pa siyang pahabain, kaya mo pa siyang ituloy-tuloy, why not? Bakit hindi mo ituloy? Na para alam mo yun, magdaan man ng ilang taon, ilang panahon, nandyan pa rin yan. Kasi kung halimbawa dumating ka sa time na nawala ka na sa mundo, pero mayroon kang naiwan, alam mo sasabihin sa'yo nung pinag-iwanan mo nun, ang galing nang nasimulan niya dahil kaya pa nating ipagpatuloy. Ngayon, nabubuhay ka pa, in-stop mo na, paano mo yan ipapamana? So sasabihin naman sa'yo, eto naman yung negative, diba? Ayan, sinimulan niya pero hindi niya natapos, natigok na siya. May kakilala ako. Lagi siya sabi-sabi, sige, aayusin natin. Ako nang bahala. Lagi maganda usapan nila. Puro verbal. Pero sabi ko, may nangyari ba sa usapan nyo? Wala pa kayo nagawa kahit isang step.
'Di ba? Ang step 1 yung step 2, puro usap. Binibigyan nyo lang ng parang sketch lang, pero hindi nyo dinadaanan yun. Paano nyo mararating yun? Ini-sketch nyo, pero wala kayong dinadaanan dun. Wala namang masama kung paliko-liko yan eh. Basta, ang importante, makarating ka dun sa patutunguhan mo, yung talagang destination mo na, hanggang dito ako. Di ba sa basketball may mga ganun? Pag hindi, sumasablay sila. So, ganun talaga yan. Sabi ko, tuloy-tuloy nyo. Paano yung pag dumating yung time na, alam mo yung nagkakasakit ka na, or isa sa inyo na nung kausap mo mismo, o mawawala na sa mundo, paano pa makukuha kung nasa kanya yung papel, nasa kanya yung mga original documents, tapos hindi mo nakikita, usap lang kayo usap. Paano yun? Nauna siya. Ano ngayon ang gagawin mo? Di magsisimula ka na naman ulit, tapos hahanapin mo, maghahagilap ka na naman kung saan-saan. Ngayon, pag nakuha mo naman na, eto na naman, i-stop ka na naman. 'Di ba? Magulo kasi yung pagsisimula, pagtatapos Pinagsasabay nila. Hindi pwede yun. Kailangan, pagsimula, simula. Pagtapos. 'Di ba? Kaya kung halimbawa hindi ka pa talaga matataas, huwag mo muna lagyan ng tuldok yan. Kasi hindi pa yan yung destiny mo. 'Di ba? Ibigay mo yung tamang panahon mo. Yung, kailangan nandyan yung isip mo, yung puso mo. Imaginein mo muna lahat. 'Di ba? Kailangan nakita mo na siya sa iyong imagination, sa mga pangitain mo. 'Di ba? Para alam mo kung anong gagawin mo. Magiging totoo ba to? Meron kasi talaga pwedeng maging totoo, pero kung hindi ka kumikilos, hindi rin talaga magiging totoo yan. 'Di ba? Ikaw ang gagawa niyan. Hindi yan instant, noodles lang at saka yung kape ang instant. Yung mga ibang instant diyan, mga pagkain lang yung instant. Pero sa buhay, hindi mo masasabing may instant ka. Kaya gagawa ka ng panimula, ikaw rin ang gagawa ng patapos niyan. 'Di ba? So, paano mo sinimulan? Ano ang istorya? Paano mo ginawa? Paano mo dinaanan? Paano mo naramdaman? 'Di ba? Lahat ng 'yon captured 'yan. Maging sa emotions mo, 'di ba? Yung mga tingin mo, yung mga galaw mo, yung mga salita mo, may panimula at panimula yan. Depende dun sa maging situation o dun sa kung ano man yung itinakdang role para sa'yo. Kasi yung role na yan, sino ba nagbibigay niyan? 'Di ba? Si Lord ang nagbibigay niyan sa atin. Ito yung itinakda niya sa'yo. Ito yung gagawin mo sa buhay mo pag, 'di ba, pinanganak ka. Nagsisimula ka na niyan. Tuloy hanggang nabubuhay ka. So, 'di ba walang tuldok pa hangga't hindi ka namamatay sa mundo? Ikaw ang gagawa ng mga bagay na gusto mo. Kaya hindi pwedeng umayaw basta-basta dahil sabi ni Lord, yan ang role na ibinigay ko sa'yo, gampanan mo. 'Di ba? Kung halimbawang bata ka pa, ginawa kang isang magulang, paano mo gagampanan yung pagiging isang magulang mo sa panimula? May asama ka o wala, 'di ba? May mga ganun yan Isa lang ang sikreto diyan, maging matibay ka. Panindigan yung mga bagay-bagay na para sa'yo. Doon makikita yan Hindi mo naman kailangan humingi ng sabihin mo sa kanya na, eto ba ako? Paano ko ba gagawin? Ikaw. Kaya nga sabi ni Lord, pag nagsimula ka, tapusin mo. Kasi iyan yung para sa'yo. Hindi mo hihingiin sa kanya ng sobra-sobra, pero siya mismo yung magbibigay sa'yo ng kung sobra man yan. Kung kulang, ikaw din. Kaya nga yung iba sasabihin mo, paano ko nakuha ang isang bagay, pero hindi ko naman to in-expect. Kaya more than expectations talaga.
'Di ba? May mga calling-calling talaga sa buhay natin na, ayun nga. Pero, may iba na gusto nilang ibahin yung landas nila. So, kapalaran mo, 'di ba? Na ikaw yung gagawa. Ay, hindi, papalitan natin yan. Palitan natin yung magiging situation ko. Palitan natin agad. Pwede naman yun switch agad. Kung kaya mo. 'Di ba? Pwedeng sabihin mo, umiiyak ka ngayon, pwedeng tumawa ka mamaya. O pwede rin naman na maging excited ka or alam mo yun, pero nararamdaman mo pa rin yun, medyo kabado ka, takot ka, kasi parang hindi mo kaya. Pero kung kayang-kaya mo yan sa sarili mo, you can do it na kahit mag-isa ka lang. Yun nga kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa na hindi ka aasa sa iba. Kasi ang hirap nun yung aasa ka, lagi na lang, paano yung kapag wala yung kasama mo, hindi mo na kayang mag-isa. Sabihin mo, paano to, lagi kang nangangapa? Mahirap yon. Pag naiwan ka sa dilim, nadapa ka na, asan yung kasama mo, dahil siya yung kinakapitan mo. Kung kaya mo, 'di ba? Nauna ka pa sa kasama mo. Tsaka kahit madapa ka, kayang-kaya mong bumangon. Kasi ito yung role ko sa buhay ko. 'Di ba? Ito yung binigay sa akin. So, kaya kong gawin to. Hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng isang problema kung hindi mo yan kayang isolve. 'Di ba? Mathematics ang buhay natin Mahirap magbilang, 'di ba? Mahirap magbilang, pero yung bilang mo na 'yon, dun mo masasabi kung tama ba o mali. Marami tayong problem solving talaga Kaya sa buhay, oo, okay ang math. Pero yung isusulat mo talagang mathematics, ay hirap na, ayoko niyan. 'Di ba? Pero etong panimula, saan ba talaga ginagamit 'yan, 'di ba? Filipino subject yan, ang ating panimula. Diba? So, di ba, pag nag-aral tayo, isipin mo mag-logic lang yon. Logic lang yung mga subjects. Pero kung titignan mo sa buhay, di ba parang andun ka sa bawat subject ng buhay mo Katulad niyan, yung sabi ko nga, mathematics, di ba? May binibilang ka sa buhay mo. Mga ginagawa mo. Pangalawa, yan, yung mga panimula. Nasa Pilipino ka. Diba? Paano mo ginagawa yung experimentation mo? Diba? Dun sa role na binigay sa Lord. Anong subject yan? Science. Kung ang iniisip mo, paano mo gagawin to? Anong gagawin mo? Kung nagawa mo ba? Kung titignan mo yung kasama mo, mag-eye to eye contact kayo, 'di ba? Malalaman mo kung sinungaling 'yan o hindi. Kung titingin sa'yo ng diretso, nare-reverse 'yan ay psychology. 'Di ba? So, lahat ng 'yan dahan-dahan Asan ka babagsak diyan? Tingin mo. GMRC, values, yan. Magkadalasan yung iba, dyan bumabagsak. Magaling sila mag-experiment sa science, pero pagdating sa values, failed. Kasi, ugali yan Yung attitude, di ba? In-experiment mo, ito gagawin natin, tinuruan mo yung kasama mo. Pero at the end, nag-away kayo kasi hindi kayo nagkasundo dun sa gagawin nyo. Di ba? Oh. Yung isa naman, iba yung sinasabi niya. Nandun naman siya sa economics, di ba? So parang lumalayo kayo ng lumalayo kapag alam mo yung hindi kayo nagkakaintindihan sa bagay-bagay. So kailangan isa-isa. Bawat oras, bawat minuto. Yun yung dapat mong umpisahan. Sa umaga pa lang paggising mo, anong ginagawa mo pagpapasok ka sa school? 'Di ba? Pa-flag ceremony ka. Sa bahay mo,
Pagising mo, ano yung flag ceremony mo? Maghihilamos ka, magkakapi ka, di ba? Yan yung mga, national anthem mo pag naliligo ka. Yun, di ba? Yun yung sa bahay. So, sisimula ka rin. Ano una mong gagawin kapag natapos mo na yan? Di ba? Pagpagalitan ka nanay mo, sabihin sa'yo, hindi ka pa nagugas ng plato, kanina ko pa inutos yan sa'yo. Wait lang, naliligo pa ako. Diba? May mga ganun. Nag-national anthem pa. Yung mga ganyan-ganyan. Misa nga pag matagal maligo. Sabi nga, tita ko, nagbayang magiliw pa siya sa CR. Siyempre, umaga pa, kako. Yung mga ganyan. Pero may mga bagay na pwedeng mawala yan sa atin. Kapag alam mo yun, bagay na hindi mo iningatan, kaya nga sabi ko, dapat, pag nasa iyo yung isang bagay na yan, papahalagahan mo. Diba? Kasi, pag hindi mo yung pinahalagan at nawala sa'yo, doon mo masasabi, ay, oo nga pala. Malaki pa palang halaga nun. Parang alahas daw at saka lupa. Pag tumatagal, tumataas yung value. So, may halaga. Diba? Pero kung hindi mo yan inaasikaso, anong gagawin mo dyan? Mapwede yan maburo. Katulad halimbawang lupa, sinanla mo, hindi mo naman tinutubo, so di ba buro? May mga ganun. Ayan. Ito, pala, Kuya Joel. Yan. So, malapit na rin yata. May inaayos siya. So, yun pala, mayroon din akong susunod na mga i-reveal. Na, dito ulit yan sa Dear Diary. Dito ko lang naman yan i-reveal karamihan eh. Diba? O nga pala, last May 15, nag-start ng, ang AAGS is Liwanag Mahika Film Festival, Summer Edition 2024. Doon kami sa PDCP, mga pinalabas na mga short films. Yan. So yan, may mga panimula rin po, di ba, na ang bilis din siya matapos dahil pinag-usapan naman. So, yan yung mga namin, yan. Hi din dun sa aking photographer, yan. So, next time na mag-shoot tayo. Pakita muna natin isang song dyan. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without her love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, girl.
heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. I'm down on my knees. Forgive me. Oh, lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady, oh lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Ayan. Ang galing ni, no? Favorite kaya nakita ko siya sa YouTube. Si ano yan, Regine May. Yan. Ang galing niya. Lagi ko pinapakinggan yung music niya. Ang galing niya. Promise. Parang alam mo yun, kahit anong kantahin niya, ang galing ni Regine May Jacinto. Yung mga favorite song ko, kinakanta niya yan sa YouTube. Pero ito, hindi ko siya kaya. Yan. Actually, mahinihintay na picture yung aking yung writer. Hindi ko kasi makita yung kinakalkal ko nga yung mga ibang gamit ko. Yung picture ko nung 7 years old ako na nandun ako sa Uncle Bob.
GMA 7. So, yan na lang po yung hinihintay na picture ko para mailagay na siya dun sa article. So, yan. Ipakita ko yan dito next time. Yun na lang talaga. Nailagay ko na yung ilalagay din to nga, Kakampi Live. Then, antayin niya yung picture namin on Sunday kasi isasama rin yon sa movie. So, kasi kailangan buo yung article. So, yung pagsisimula niya, yan, ginawa niya yan, di ba? So, yun na lang ang tatapusin. Patapos na yon bago ilabas. So, meron akong hindi ini-expect, di ba? Pero nangyari. Yung mga bagay na yan na hindi ko naman, alam mo yung bata pa ako, hindi ko inisip yun. Pero eto, nagkaroon siya. May katuparan na yung aking mga imagination. Sabi ko nga, bakit? Ang galing. Sabi niya, okay daw. So, yun. Kaso yung mga ibang picture na about dun sa ABS, hindi ko makita kasi nasira na yung niya eh. Yung, di ba dati noon bumagyo na wala yung ibang picture dun. Pero yun na, definitely. Yun ang talagang hinahanap ko para at least kahit yun lang ang maibigay natin, magiging okay na siya. So meron kaming simula, malapit nang matapos. Dito ko rin yan na mai-reveal. Kasi dito naman talaga sa ating Dear Diary. And of course, gusto ko lang din pong i-congrats yung ating directors ng ating Sakia Productions. Nanalo sila ng, lalo na kay, kay Direk Jack Jumawan, dun sa PDCP last May 15. Ang galing ng kanyang upuang degulong. Best actor. Yan. Si Direk Jack Jumawan, best actor po siya ng upuang digulong. Yan. Tapos, ang kanyang best director, nomination for best director category, si Harold J. Sila, yung director ng upuang digulong. Yan. Then, si Direk James Santiago, best director din po siya. So, magkakasama kami niyan by this Sunday. So, siya yung kasama kong director na gagawa ng ating movie. Yan, na-reveal ko na siya. Pero, hindi pa natin na-reveal yung movie na gagawin. So, pag natapos na siya, biruin mo, sa isang araw, two movies yung pwedeng magawa. Diba? So, ang dami natin bibit-bitin yan. Yan, ipapakita natin yan dito after. Congrats sa ating Sakia directors. And yan ay ako ay next week naman sa Sakia Productions, mag-start din kami ng movie ng yan yung si Direk Jack Jumawan and Direk Ern Antonio ang magiging director. Yan po ay ating Sine Ikle. So, sa festival din yan. So, kami na po ang susunod. Mga ilan kami siguro? Tatlong shoot yata yan. On May 25 yan. So, this Sunday, May 19, San Mateo Rizal kami. Yan. Medyo malayo Dalawang short film yung gagawin. Tapos, next Saturday, yung Sine Ikle. Yan. Thank you very much. Ngayon, pag nabuo na yan, saka na natin na pag-uusapan kung pwede natin yung ipalabas ito. Kasi nasa kanila ang decision yan kung ipapalabas. Pero syempre, pag pinalabas na muna yan doon, saka na natin na ipapalabas dito sa ating Dear Diary. Syempre, mawawala ba yan kapag nandyan ako, di ba? Yan, original yan. Yan. Ang makakasama ko po dyan ay si Ma'am Daisy and Ma'am Gea. Yan. Sila po yung aking makakasama doon sa movie na gagawin namin Sine Ikle. So, yan. Hindi pa natin alam yung mga ibang akas.
Pero definitely, isa naman yan ng drama anthology ng family, parang ganun. So sabi ko, tong tatlong movie na to, iba-ibang role ko, iba-ibang characters ang gagampanan mo. So switching talaga yung mga emotions dyan. So paiba ng paiba. So baka sabihin nyo, makikilala mo na ba si Denise? Ano ba siya? Ano ba iba-ibang Jill? Ngayon, broadcasting muna tayo, di ba? Tingnan natin kung ano nga, kalalabasan niyang tatlong movie na yan. Iba-ibang role, iba-ibang story. So, yun, patapos na tayo, no? So, next week ulit sa ating Dear Diary. Mamaya po pala, Friday kasi last Tuesday, wala no? Kay Kuya Cooper, ng Tinig at Pintig, mamaya po yan. So, makakasama niyo ulit ako dyan nung magkasama kami mamaya. So, yun. It's bye-bye time na. Okay na?